Makalipas pa ang ilang oras, hindi nila namalayan ang oras na pasapit na pala ang 5:00 ng hapon. Unti-unti nang humina ang sultada dahil nga magdidilim na ang buong paligid. Nasipat pa nila ang isang truck na pumasok sa kanilang baryo na naglalaman ng mga malalaking soundbox. Diskuhan na naman pagsapit ng gabi. Habang sila Inar naman, hawak-hawak nila ang mga bihag at nagpaalam na siya sa kanyang mga barkada na uuwi na muna siya sa kanilang bahay para ibigay sa kanyang ina ang isang bihag nilang manok. Inaabutan din niya ang kanyang ina ng ilang pera para naman hindi sila maubusan ng panggastos sa araw-araw. Ang kanyang ama kasi, sakto-sakto lang ang kinikita nito sa maliit nilang gulayan sa bayan. Itinago na rin niya ang ilan niyang mga salapi doon sa kanyang tinutulugang kwarto. Naglabas lang siya ng salapi para kung sakaling mag-inuman sila, meron naman siyang maiambag. Pagdating niya doon sa sabungan, hinahanap naman niya ang mga barkada niya doon. Maya-maya pa, nakita niya ang 2 barkada niya. Kasama na rito ang lalaking nagtatadi ng bulang. Nagiinuman yun sa gilid ng malaking bato, habang katabi nila ang isang siga nang siyang pinagsalangan nila ng inihaw na manok. Yung bihag yun. Paglapit niya dito, kaagad naman siyang napansin ng mga ito at nagwiwika ng, "Shit ka muna dito. Sa'yo na to oh. Kanina pa kami dito nag-aantay sa'yo eh. Ang tagal mo." Wika naman dito ni Masoy. May inisikaso lang ako sa bahay mga pre. Pati na rin yung manok nating inilaban natin kanina." "Teka, ba't inihaw nyo lang tong bihag natin? Ang tigas niyan. Wala bang mahiraman ng kaldero dyan? Para naman makahigop tayo ng sabaw na mainit. Tsaka para na din lalambot yung karne. Ang tigas ng manok na yan eh." Wika naman dito ni Inar. Sumagot naman dito si Masoy ng, "Oo nga Toy, kumuha ka nga ng kaldero sa inyo. Tamang-tama, hard tong ininom natin. Para na makahigop tayo ng sabaw." Wika naman dito ni Masoy. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating na nga si Butoy. Dala-dala ang kaldero nitong dala. Kaagad nilang pinakuluan ang isang bihag. Gaya nga ng sabi ko, na magsasabaw sila ng manok. Habang inaantay nilang lalambot ang karne ng manok, dahan-dahan naman silang tumagay para naman masaya yung usapan nila. Maraming bagay ang kanilang pinag-usapan noon tungkol sa mga lahi ng manok na pinakamagandang palahiin. Subalit maring sinagot ng lalaking nagtatadi ng bulang na kahit anong klase pang manok ang ilalaban, kung maunahan naman ay wala ding silbi. Nabanggit rin sa lalaki na mas lalong magwagi sa laban ang manok kung may habay kang tangan kagaya ng mga mutya na maswerte sa sugal. Maaring iba-iba ang paniwala ng bawat sabungero dahil ang ibang mga sabungero nagbabase yon sa pisikal na lakas ng manok at kung saan napabilang ang lahi nito. Nang sumapit na ang 10:00 ng gabi, napakarami na noong taong dumagsa sa nasabing padisko. Taga iba't ibang lugar yon. Sila Inar naman, masayang masaya silang nag-uusap sa hindi kalayuan ng diskuhan. Maya-maya pa, bigla namang napawika itong si Butoy sa kasama nilang magtatari. "Napapansin ko na talaga sa'yo, Manong. Kami lagi ang tinatagayan mo. Tas ikaw, hindi. Ano ba? Balak mo ba kaming lasingin?" Wika nito habang sinisinok-sinok pa. Nagtinginan naman ang apat at sumabat dito si Masoy ng, "Ano ka ba, Toy? Lasing ka na ata eh. Mabutit matulog ka na muna dyan. Gisingin ka lang namin mamaya kapag pupunta na tayo sa sayawan."
Wika naman dito ni Masoy kay Butoy. Si Inar naman, nanahimik na lang siya sa isang tabi dahil maging siya pala, nakapansin din pala sa ginagawa ng bago nilang kaibigan. Nagkukunwaring lasing-lasingan yon na hindi naman gaano tumatagay. Yun kasi ang tanggiro noong mga oras na yon. Hinayaan lang nila ito sa pag-aakalang mahina lang talaga yon sa alak. Nang makaramdam na ng pagkalasing itong si Inar, nagyaya siya na pupunta na sila sa gitna ng sayawan para makisayaw doon. Pasuray-suray pa silang apat noon habang naglalakad papuntang sayawan. Pagkarating nila sa sayawan, minabuti nilang bumukod ng grupo doon sa lugar ng walang tao. Si Inar ang nag-abiso doon para malayo sila sa ibang mga taong sumasayaw din. Mahirap na kasi kapag may maapakan silang mga tao doon. At baka yun pa ang panggalingan ng gulo. Habang sumasayaw silang apat doon, panay naman ang pagkaway ng mga dilag sa paligid dahil kilala din itong si Inar doon sa kanilang baryo na ligawin. Maraming nagkakagusto sa kanya, subalit binaliwala niya ang mga ito. Dahil para sa kanya, mas importante pa sa kanya ang mga manok. Maya-maya pa, nilapitan naman sila ng 7 kababaihan para makisayaw sa kanila. Kung kaya't bagya silang dumistansya para naman makasali ang mga lumalapit sa kanila. Dahil nga langog na langog itong si Inar sa alak, kung kaya't kung makipagdikitan sa kanya ang mga babae ng sayawan, hindi niya ito hinihindihan. Ang nangyari tuloy, sayong nasa gitna, habang sinong-sinong babae ang makipagdikita ng sayawan sa kanya. Nang makaramdam na sila ng pagod, minabuti nilang lalabas na muna ng sayawan para ituloy yung kanilang inuman na naudlot. Kasakasama pa rin nila ang lalaking mananari habang nakaakbay sa kanila. Subalit hindi pa man sila nakalayo sa diskuhan, mayroon na silang nasipat ng grupo ng kalalakihan na nanggaling doon sa likod ng diskuhan. Alam nila na sila ang pakay ng mga ito, kung kaya't bigla silang kinabahan at naalirto dahil alam nila sa anong gagawin ng mga ito sa kanila. Nar, yung grupo ng mga gangster papalapit sa atin. Wika dito ni Masoy. Dahil nga itong mga panahon na ito, usong-uso ang mga samahan ng mga gangster sa buong Negros. Magamat taong 90s pa ito. Magamat nasa 90s pa ito. Pero hindi ko na papangalanan ang mga ito. Hindi kasi kagaya sa mga samahan natin ngayon na disiplinado. Pero noon, wala. Maniwala man kayo o hindi, kapag nagkatagpo ang dalawang grupo na ito, asahan nyo, may magaganap na rambulan doon. Habang papalapit sa kanilang apat ang mga grupo na yon, napansin nila ang kasama nilang magtatari na may mga pinakawalang salita sa hangin na hindi naman nila maintindihan ang mga gamit na dialekto nito. Dahil sa napakabilis yung binanggit ng lalaki, paglapit ng mga grupo sa kanilang kinaroroonan, hinarap naman ito ni Inar nang walang takot. Dahil kilala niya ang isa sa mga kasama ng grupo na yon, bigla siyang kwinilyuhan ng isang dito habang nagwiwika ng, "May relasyon ba kayo sa babaeng nililigawan ko? Ha?" Nang marinig yun ni Inar, nagulat naman siya dahil wala naman siyang babaeng nililigawan doon. Kung kaya't sinagot niya ito ng, wala ho akong alam dyan mga kapatid. Wala akong babaeng nililigawan dito." Wika niya dito. Nang marinig yun ng lalaki, sumagot naman yun habang nanlilisik ang mga mata nito. "Anong walang alam? Sinasayawan mo yung babaeng nililigawan ko doon sa loob, oh?" Sagot naman ng mga yon. Kung kaya't sinabi niya dito na nakisayaw lang yun sa kanya at yun pa ang lumapit. Nang marinig yun ng lalaki, muli yung nagsalita na may halong pangbabanta sa kanya. "Layo-layuan mo yung babae na yun, ha?
Kung ayaw mong pagtulungan ka namin dito, ano, gusto mo? Subalit bigla yung kinalabit ng isa nitong kasamahan at nagsisinyas. Pasalamat ka, kilala ka ng isa naming kasama. Dahil kapag hindi, nakakaawa ka. Binitawan si Inar sa pagkakahawak nito at muling nagwika ng, basta kapag sa susunod, gagawin mo yan, di ka na namin palagpasin. Sabay alis ng mga ito. Nang makalayo na ang mga yon, doon sila nagulat nang masipat nila na napakadami pala yung kasamahang nagtatago lang sa dilim. Alam naman ni Inar na hindi siya pabayaan ng kasamahan niya dahil nakahanda rin yung lalaban kung sakaling saktan siya. Magamat 4 lang sila doon, alam ni Inar na kapag bugbugin sila doon, marami ang tutulong sa nila dahil mismong lugar nila yon. Mahingian ang tulong. Biglang nakahinga ng maluwag ang grupo nila nang lumayo ang mga yon sa kanila. Animoy kumalas sa kanilang mga katawan ang mga tama ng alak. Habang sila'y naglalakad papunta sa iniinuman nila kanina, nagwika ang lalaking kasama nila ng, "Makakaway niyo ba yun, to? Parang galit sa'yo yung mga tao na yun, ah." Wika nito. "Hindi po, Manong. Akala lang kasi nila inaagaw ko yung babaeng nililigawan niya. Sila naman ang lumalapit sa atin, di ba?" Sagot naman dito ni Inar. Minabuti na lang nilang tumungo sa kubo nila Inar. Malapit lang sa kanilang bahay. Doon na lang nila pinatuloy ang kanilang inuman hanggang sa makatulog silang lahat doon. Pagising ni Inar, wala na ang mga barkada niya, pati na yung lalaking nagtatarik. Hindi na niya yon hinahanap dahil alam niya sa kanyang sarili na umuwi na yon sa bahay nito. 10:00 na pala ng umaga, siya nagigising. Habang nakahiga pa siya sa papak, bigla naman niyang naalala ang matandang nagbigay sa kanya ng mutya. Bigla siyang napabangon at kaagad umuwi sa kanilang bahay. Inaakala pa niya na nandun lang ang matanda, subalit wala talaga yun doon. Iniikot-ikot pa niya ang buong paligid maging ang buong baryo, pero wala talaga yun doon. Makalipas pa ang ilang araw, nagtanong-tanong itong si Inar sa mga taong nakapunta sa Mount Talinis. Dahil nagbabalak siyang hanapin ang matanda doon, yung nagbibigay sa kanya ng mutya. Pero ang gana niyang pumunta doon, bigla naman yung naglaho. Sa tuwing maalala niya ang mga sabi-sabi tungkol sa mga taong umakyat sa bundok na yon, na hindi na nakabalik ng buhay. Subalit muli na naman niyang nasubukan ang lakas ng mutya niya nang dumayo na naman sila ng sabong doon sa kabilang baryo. Sakop lang din ang dawin ang buong baryo na yon, kaya't madali lang nilang marating yon. Habang nagkudkod itong si Inar ng mga niyog para ipakain sa mga alaga niyang manok, dumating naman sa kanilang bahay ang 2 niyang kaibigan. May mga dala-dala itong tag-iisang manok at nagwiwika ito pagdating sa kanila ng, Pre Inar, sama ka sa amin ni Butoy. Punta kami sa kabilang baryo. May pasabong doon, oh. Dahil may pistahan na naman doon." Wika dito ni Masoy. Nang marinig yun ni Inar, binilisan naman niya ang kanyang ginagawa para mas mapabilis pa. Subalit narinig pala yun ng kanyang ina para naman lumapit yun sa kanila. "Ano yung naririnig ko, Inar? Aalis ka na naman ba ng bahay? Ano yung nabalitaan kung kamuntikan ka na raw pagtulungan ng mga gangster nung nagdaang gabi, ha?" "Nako, Inar, sinasabi ko sa'yo, mas okay dito ka na lang sa ating baryo magsasabong kisa sa malayo. Baka pagdiskitahan na naman kayo doon." Wika naman ang kanyang ina. Sinagot naman niya ito ng, "Yaan nyo, nanay. Mag-iingat naman kami doon eh. Tsaka hindi rin kami magpagabi doon." Wika naman dito ni Inar sa kanyang ina. Kung kaya't dahil sa kanyang mga sinasagot, hindi na nakapigil ang kanyang ina sa kanilang balak. Sinabi na lang nito
na mag-iingat sila sa gagawin nilang lakad. Kasagsagana sa paglalakbay ang pangkat nila Inar papunta sa kabilang baryo. Pagkarating nila sa nasabing sabungan, gaya ng dati, napakaraming tao ang dumalo doon. Hindi lang sakop ng Dumaguete ang mga ilang tao doon, bagkus nang galing pa yun ng Tanhay, maging ang taga-Bais. Sila Inar naman, nanatiling nakamasid lang ito sa paligid dahil talagang dutdutan ang mga tao doon. Habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng puno ng santol, nasipat sila ng mga ibang sabungirong naglalakad. Dahan-dahan silang nilapitan ng mga ito habang nag-usap-usap. Siguro may mga dagon yun, buddy. Di ba? Kitang-kita naman natin kung paano bugbugin ng manok natin yung sa kanila. Pero nakakapagtakang sa atin pa ang nangisay. Isipin mo 3 manok natin ni isa walang nakalusot. Kung mamalasin ka nga naman. Wika ng mga ito habang lumalapit sa kanila. Sila Inar naman. Nakinig lang naman sila sa mga pinag-uusapan dito. Subalit humarap ang isa dito kila Inar at nagwiwika ng, "Oy, mga Ginoo, kakarating nyo lang ba?" Medyo lang mga buddy. Nagpapahinga na muna kami dito dahil sobrang init Wika naman dito nila Masoy. Sa pag-usap-usap nila sa mga lalaking yun, doon nila nalaman. Sa pag-usap-usap nila sa mga lalaking yun, doon nila nalalaman na taga-bundok pala yun. Dumayo yun sa bayan para makipwesta at nagsasabong din. Nagwiwika pa ang isa sa mga ito ng, "Hindi namin nakalaing magagaling pala sa bakbakan ng mga manok dito. Talo kami ng 3 beses. Walang panama ang manok natin dito sa bundok, Noy." Wika pa ng mga ito. Sinagot naman nila Inar ang mga lalaking yun ng, "Mga buddy, lugi talaga ang mga manok natin sa resistensya kumpara sa mga Texas. Magagaling sa dikdikan ang mga yan." Nang marinig yun ng kalalakihan, napatitig lang naman ito sa kanila habang sumasagot ng, "Ibig mong sabihin may ibang lahi ang mga manok na yan?" Wika nito. Tumango lang naman itong si Inar. Bilang totoo nga ang mga sinasabi nila. Maya-maya pa, nagsimula nang lumapit ang pangkat nila Inar sa mga taong nagkumpulan doon sa sabungan. Kaagad silang nakahanap ng makakatapat sa manok ni Masoy dahil marami ang kasing laki nun doon sa sabungan. Hindi kalaunan, natapos na ding magakura ng tari ang manok ni Masoy. Habang nasa ruwida ang 2 kaibigan ni Inar, siya naman, pinili na lang niyang doon sa labas dahil hirap din siyang makasilip sa ruwida. Itong mga panahon na ito, uso pa ang maiikli ng mga bulang na ginagamit sa tarik. Kung kaya't aabutin pa talaga na hingalin ang mga manok bago makita ang panalo. Unang sagupaan sa manok ni Masoy sa kalaban, pareho naman yung nakaiwas. Pero sa pang-4 na sagupaan, doon nakita ni Inar na halos pareho ang kalagayan ng 2 manok. Kung kaya't sa tukaan na lang ang pag-asa para mananalo. Kitang-kita sa pagmumukha ni Masoy ang labis na kaba dito. Bigla na lang itong napapadyak sa lupa nang makatuka ng panghuling bisis ang kanyang manok. Nanalo nga itong si Masoy. Subalit grabe ang tama sa manok nito. Paglabas ng 2 niyang kaibigan, dali-dali nilang tinanggal ang balahibo sa manok ni Masoy sa malapit sa mga sugat nitong tama. Mabutit may mga dala silang pantahi sa mga sugat ng manok dahil kitang-kita nilang nakalabas ang bituka sa manok habang tinatahi ang sugat ng manok dahil hindi nila akalaing mananalo ang kanilang pambato sa kabila ng magagandang lahi ang nakakatapat nila. Makalipas lang ang kalahating oras, tapos na sila Inar sa pagtatahi sa sugat ng manok. Animoy doktor itong si Inar sa mga manok na sugatan dahil sa kanyang kakayahan.
Nar, itong sa akin na muna kaya ang ilalaban natin bago yung sayo. Excited na kasi ako sa manok na to eh. Bigay pa to ni Lulo. Ano? Ano Nar? Papayag ka ba? Wika naman ni Butoy. Sige, walang problema pre. Basta't pipiliin mo lang din yung kasing laki ng manok mo. Baka naman iiyak ka sa huli. Sabi naman ni Inar dito bago umalis si Butoy. Maya-maya pa, pagbalik nitong si Butoy kila Inar, may kasama na yung tatlong mama na may hawak na manok. Mapaghalataan mong may mga kaya ito sa buhay dahil nakapurma ang kasuutan nito. Nang mapag-usapan nila ang pusta, hindi kalaunan, napagsunduan din ang dalawang panig. Patawa-tawa pa ang mga lalaking nakatapat ni Butoy na para bang kampante yun sa mga kakaharap nito. Nang nando na si Butoy sa gitna ng ruweda, sinamahan naman yun ni Masoy para naman maalalayan yun. Tandang-tanda pa noon ni Inar ang balahibo ng manok ni Butoy na kulay abuhin. Sa kalaban naman, balahibong bulik naman. Maya-maya pa, naghudyat naman ang taga-karyo na bibitawan na ang mga manok para maglaban. Nang magsalpukan na ang dalawang panig, nasipat pa niya itong si Butoy. Nasipat pa niya itong si Butoy na nagpapalakpak habang sumisigaw ng, "Fight, manok! Sige, laban! Manok ng lulo ko yan! Laban lang, laban! Kana!" Subalit bigla na lang itong napatahimik nang masipat nitong animoy na lasing ang kanyang manok. Nagpaikot-ikot kasi yun sa ruweda dahil tinamaan pala yun sa bandang puson. Kung kaya't ang nangyari, pinagtatawanan ang isa nilang kaibigan dahil sa sinapit sa manok nito. Nakisyo na una ang tuwa at huli ang iyak. Kaagad naman nilapitan yun ni Inar dahil mayroon yung nakasagutan sa loob ng ruweda. "Oy pre, tama na yan. Tanggapin mo na lang na talo tayo." Wika dito ni Inar habang lumalapit. "Loko kasi tong taga-karyo na to eh. Hindi ka agad binuhat yung manok, alam naman niya naghihingalo yung sa akin." Banat pa nito. Sumugod pa sana yun sa taong nakaalita nito, subalit nagawa naman nila itong napigilan. Maya-maya pa, bigla silang natigilan nang makita nila ang pangkat ng nakalaban ni Butoy doon sa ruweda kanina. Naglalakad ang mga lalaking yun papunta sa kanila na labis naman nilang ikinabahala. Akala nila dudumugin sila nito, pero iba ang nangyari. Inalok sila nito ng pangalawang sagupaan ng manok at pinakitaan sila ng isang tandang at pinalakad-lakad pa sa harapan nila Inar. "Nga buddy, kung hindi nyo mamasamain, may ilalaban kaming pambato sa inyo. Ito oh." Nang makita nila Inar ang manok na yon, napalunok naman sila ng laway dahil imported ang lahi ng manok na yon. Manong, parehang Bisayang manok lang din ang hanap namin dito. Pero yung sayo, malayong malayo yung sa amin. Pwede bang iba na lang ang yayain mo?" Wika naman ni Inar dito. Siniko-siko pa siya ni Butoy. Nakasahan raw niya yun. Subalit hindi niya yun pinansin dahil nakatingin sa kanila ang mga lalaking yun. Nang hindi pumayag itong si Inar sa alok ng lalaki, nagbungat yun ng partida. "Oh, sige. Dalawa ang bulang na ikakabit sa manok mo. Siguro naman patas na yon." Wika naman ng lalaki. Nang marinig yun nila Inar, pumayag naman sila dahil may partida na. Kung iisipin, magamat maliit ang manok nila Inar, pero dalawa naman ang tari nito. Kaagad nila yung tinanggap. Nang mapagsunduan na ng dalawa ang partida, kaagad namang tumalikod ang pangkat ng lalaki dahil magsisimula na ang pagkabit ng cockknife. Nang matapos na sila sa pagkabit ng tari, kaagad na silang pumasok sa ruweda. Palingalinga pa sila sa labas dahil sila ang nauna doon sa loob. Maya-maya pa, nasipat nila ang makakatapat nila na papasok na yun sa ruweda. Bali ang ruweda pala
Isa yung basketball court na hindi nakasiminto. Doon napiling pagsabungan dahil nasa ilalim yun ng malaking puno ng star apple. Pansin na pansin nila noon na tanging taga-bundok lang ang nakapusta sa kanila Inar. Sa kabilang parte naman, halos taga-bayan yun. Nakaanib yun sa kalaban dahil kilala yun doon. Habang nagpakalaskas ng manok ang dalawang grupo, nasipat nila Inar ang kalaban na may dinudukot ang lalaki sa bulsa nito na sa palagay niya ay isa yung abo na kulay itim. Iniladlad yun ng matanda sa parting pagsangkaan ng manok. Nang masipat yun nila Inar, kinabahan naman siya dahil sa isip-isip niya, maaaring pangkontra yun sa kanyang tangang mutya. Nar, ako na lang kaya ang magbibitaw. Parang namumutla kaya tay. Wika pa ni Masoy sa kanyang likuran. Di, kaya ko na to pre. Sagot naman niya dito. Maya-maya pa, umatras na ng bahagya itong si Inar para ilapag na ang manok sa lupa. Bahagya niyang hinawakan ang nakatago niyang mutya sa ilalim ng kanyang damit. Akala ng mga tao doon, bibitsugin ang manok ni Inar. Subalit biglang napalitan ng hiyawan at sigawan doon sa paligid ng sabungan. Nang masipat nilang dalawang paangat lang na palo ay tumbak kaagad ang kalaban. Maging ang taga-karyo, napahanga yun sa manok ni Inar. Hindi kasi nila aakalaing magbitaw yun ng ganong atake. 5 segundo lang ang itinagal ng laban. Tapos kaagad. Si Butoy ang nasa labas ng ruwida. Nagpupumilit yung pumasok yun sa loob para makisawsaw. Animoy batang nabuli yun na nakahanap ng malakas na kakampi. Malakas naman pala yung mga manok nyo, tas humihingi pa kayo ng partida. Wika ng nakalaban nilang may katandaan na at lumabas na rin ang ruwida. Sila Inar naman, pinili na nilang lumabas sa ruwida dahil medyo nadismaya sila sa nakalaban nila. Di naman sila ang nagbungat ng partida, pero nung natalo yon, animoy nanumbat pa yon sa kanila. Habang masayang-masaya silang tatlong nag-uusap, napawika naman ito si Butoy ng, Nar, ibang-iba ka na ngayon ah. Kumpara sa dati, saksakan ka ng malas at kalungkutan. Pero ngayon, biglang nag-iba yata. Parang may nakatagong swerte sa mga kamay mo. Patingin nga ng mga kuko mo, kunan natin ang kaliskis. Wika naman dito ni Butoy. Uy baliw, tumigil ka nga dyan. Pag itong si Inar ang mapikon sa'yo, di talaga kita tutulungan. Sabat pa ni Masoy dito. Itong si Inar naman, pangisingisi pa yon habang nakatingin sa tindira ng mga suman. Uy, sinong tinititigan mo dyan? Kaltok pa ni Masoy kay Inar. Nang mahuli niya yung nakatitig sa tindira ng mga suman, sumagot naman si Inar dito ng, Hindi pre, yung babae kasi na nasa tindahan, kumakaway-kaway sa atin eh. Kilala ba kayo niyan? Wika dito ni Inar. Sumagot naman dito si Masoy ng, Aba, hindi ah, baka ikaw yata. Trip ka ng babaeng yan ano? Puntahan ko, papalapitin ko sa'yo. Nang marinig yun ni Inar, bigla naman niyang binatukan si Masoy sa ulo nito. Tumigil ka nga dyan. Baka mamaya pa may asawa pa yan. Mayayari pa tayo. Wika naman dito ni Inar. Habang tumatagay ang tatlo sa puno ng santol, masaya naman silang nag-uusap doon. Nakagawian na kasi nilang barkada na tumagay kapag nagsasabong dahil pakiramdam nila kapag nakatagay mawawala yung kaba nila sa katawan. Maya-maya pa, lumapit sa kanila ang nakaharap nila Inar kanina doon sa ruwida at nagwiwika ng, Bakit hindi nyo ilalaban ulit ang manok nyo? Di ba wala yung galos? Meron akong nakitang mga sabungero na naruroon sa likod. Marami doong may kasing laki dito sa tandang nyo. Ano, kakasaba kayo? Pupusta din naman ako dyan. Sakto namang naubos na nila Inar ang isang buti ng tanduay, kung kaya't sumama sila sa isang lalaking nagyaya sa kanila.
Pagkarating nila sa bahaging likuran ng sabungan, bumungad sa kanila ang mga sabungirong may mga hawak-hawak na manok. Nang masipat nito ang dalang manok nila Inar na may tali pa ng balat ng saging, maniwala man kayo o hindi, halos mag-agawan yun kay Inar. Kung kaya't madali lang silang nakahanap ng mga kalaban, nang labis namang ikinagalak ng lalaking nagyaya sa kanila. Subalit ganun ulit ang nangyari. Wala pa ring panama ang mga nakalaban nila Inar dahil sa isang tangan niyang mutya na binigay pa ng isang ermitanyo. 3-4 na sagupan lang, patay kaagad ang kalaban. Grabing paghasik ng mutya niyang yun hanggang sa naka-4 na panalo ang manok nitong si Inar. Tumigil na lang sila sa paghanap ng makakalaban nang halos lahat doon sa sabungan inaatrasan sila. Lasing na lasing silang 3 umuwi sa kanilang baryo dahil nakarami sila sa pag-iinom. Nang mapadaan sila sa medyo mabatong daan, bigla naman silang nagulat nang may manok na sumigaw sa paligid. Paglingon nila kay Masoy, nakita nilang nakadapat na yun sa lupa. Nadaganan pa ang manok nitong dala. Kaya naman ang nangyari, natuluyang namatay ang manok nitong dala. Kaagad nilang tinulungan para makatayo ang kaibigan nilang nabuwal. Pagkarating nila sa kanilang baryo, tanging tawanan lang at ingay habang naglalakad sila. Pagkarating nila sa bahay nila Inar, tuwang-tuwa naman ang ama ni Inar nang makita nito ang 6 na patay na manok. Ang 2 doon kay Masoy, yung bihag niyang isa at yung nahigaan niyang manok. Nang malaman ng pamilya ni Inar ang nangyari kay Masoy, halos naman hindi yun makapigil sa kakatawa, maliban lang sa ina ni Inar. Pagkakinabukasan, habang tulog na tulog pa rin si Inar, laking gulat ng kanyang ama nang makita nito ang halos 6 na bihag na nakapatong sa ibabaw ng mesa. "Nak, saan galing tong mga to?" "Yun na, kakasama mo yan sa mga barkada mo. Kapag may maghahanap dito sa ating baryo na may nawawala ng mga alaga, makakatikim ka sa akin. Tandaan mo yan." Wika ng itay niya habang galit na galit ito. Nang marinig ito ni Inar, bumango naman siya sa kanyang hinihigaan. "Hindi po yan galing sa masama, tay. Oo nga pala, hindi ko nasabi sa inyo na lumaban kami nila Masoy at Bandoy sa sabungan. Sakto naman eh. Sinuwerte kami. Hindi may pang-ulam na tayo ng ilang araw." Sagot ni Inar sa kanyang itay. "Ibig mong sabihin, sa'yo yan lahat?" Wika nito. Matapos nilang mag-usap, dali-dali niyang tinungo ang likod bahay nila, kung saan natutulog yung mga kaibigan niya doon sa kubo. Pagpunta niya doon, agara naman niyang ginising ang mga kaibigan niya. "Bandoy, gising! Hoy, tanghali na oh. Tulog na tulog pa kayo ni Masoy dyan. Nako, yung mga bihag natin, nabubulok na yun." Wika pa ni Inar sa mga kaibigan niya. Subalit bigla siyang napapaupo sa bangko nang maalala niya ang matandang nagbigay sa kanya ng mutya. Pagsilay niyang muli sa mga kasama niya, napamura naman siya dahil wala na yun sa kanilang hinihigaan. Ayun na naman, pinagluloko na naman siya ng mga kaibigan niya. Makalipas ang 1 oras, pumwesto sila noon sa ilalim ng punong duhat at doon niluluto yung iba nilang mga bihag. "Nar, sabi ni Mang Ronald, bukas na bukas daw may magaganap na naman na sultada doon sa basketbulan. Ang sabi,
Ang sabi, lalaban daw sila eh. Wika sa kanya ni Masoy na kaibigan niya. Di nga. Sinong nagbigay ng permiso para magkaroon ng laban dyan? Sagot ni Inar. Sino pa ba? Hindi yung pamangkin ni Mang Ronald. Yung mayabang. Sabat naman ni Bandoy habang panay ang pagpapalaspas nito sa niluluto nito. Maganda kung ganun. May mga panlaban pa naman tayo dun eh, kung sakaling totoo yung sinasabi nyo. Sagot ni Inar. Habang niluluto ni Bandoy ang mga bihag nilang napanalunan, may naisip ang magkaibigan. Nar, total, masarap tong pulutan natin. Ano kaya kung puntahan natin si Mang Usting? Tugon naman ni Masoy dito sa kanya. Sino bang Usting? Yung magtutuba ng ibyok? Sagot ni Inar. Oo, Nar. Yung si Mang Usting, dalhin nyo na lang dito kung wala siyang gagawin ngayon. Sabat naman ni Bandoy. Makalipas ang mga minuto, nagpunta nga silang dalawa ni Inar at Masoy sa kubo ni Mang Usting na nakatirik malapit sa sapa para bumili doon ng tuba. Kaya nakatirik malapit sa sapa ang bahay nito dahil ang tanging hanap buhay ng matandang yon, pagtutuba ng ibyok o kaong. Iyong kaong, tumubo lang yan sa masukal na lugar, di ba? Ilang sandali pa, nasipat nga nila si Mang Usting na sumalok ng tuba sa puno ng ibyok. Bungad kaagad ni Masoy dito. Ay, Mang Usting, ano? Maraming huli tayo? Parang nakatutok talaga dyan ah. Ano naman iho? Kapag hindi tayo kumakayod, aba, wala rin tayong kakainin. O siya, anong pakay nyo, ba't naparito kayo? Sagot ng matanda. Sinabi nila dito ang kanilang pakay. Yun nga, bibili sana sila ng tuba. Makalipas ang mga minuto, nakakuha na nga sila ng tuba. Subalit ibinigay lang sa kanila ang tuba ng libre dito kay Mang Usting. Gano'n naman talaga kapag sa probinsya eh. Kapag kakilala mo lang, hindi uso ang salapi. O Mang Usting, total, ayaw mo namang tumanggap ng bayad. Sumunod ka na lang sa amin. Sakto, may niluluto kaming biyag sa ilalim ng duhat. Ayun oh, nakikita mo yung may tao sa ilalim? Wika ni Inar dito. Ngumisi lang naman ang matanda at sinabihan na susunod na lang siya. Ilang sandali pa, naglalakad na nga sila pabalik kung saan si Bandoy. Dala-dala nila noon ang katawan ng kawayan na naglalama ng tuba. Paglapit nila kay Bandoy, bungad kaagad nito ay, "O ano na? Ang tagal nyo. Teka, hindi nyo kasama si Mang Usting?" Wika sa kanila nitong si Bandoy. "Hindi pre. Ang sabi niya mamaya na siya susunod." Sagot naman ni Masoy. "Nako, wag mo nang asahan yung sabi-sabi na susunod na lang. Bulok na dahilan na yan." Patawa-tawa naman ni Bandoy sa kanilang dalawa. Ilang minuto pa ang makalipas. Inumpisahan na nga nila ang kanilang tagayan. Habang masayang-masaya silang nag-inuman, sipat naman nila ang sentro ng baryo, kung saan naghanda ng mga gamit ang mga tao sa basketbulan para sa laban kinabukasan.
Subalit ang hindi nila napansin na yung matandang si Usting sumunod pala sa kanila. Nang masipat nila ito, dali-dali itong sinalubong ni Inar habang inayang sumali sa kanilang kasayahan. Kung hindi nyo na itatanong kung bakit ganito yung kwento na para bang wala na silang ibang ginawa kundi magsaya, mag-inuman. Dahil ayon sa pinsan ng lulo ko, ganito daw talaga sa bundok noong 1950s. Noon daw, kahit nagmamay-ari ang isang tao ng hekta-hektaryang lupain at mga tanim, ganito talaga daw yung libangan nila. Gumagala habang may dala-dalang tandang, may dalang tuba, at pupunta sa ibang baryo. Hindi gaya ngayon. Halos karamihan, ginagamit na ang mga lupain para umunlad sa buhay. Habang kasagsagan sila sa pag-inumang apat, nadapo naman ang kanilang paksa patungkol sa mga tari-tari o yung laban ng mga tandang. Ayon kay Mang Usting, may nakilala daw siya noong kabataan niya na isang ermitanyo na bumaba ng bayan taon-taon para lang uminom ng alak. Ayon dito, nakatira daw ang ermitanyong yon sa tuktok ng bundok ng Mantalinis. Bihira lang daw magpakita ang ermitanyong yon. Gawa ng piling tao lang ang nilapitan nito. Dagdag pa nito, minsan na rin siyang inaya nitong sumama sa bundok para makita din niya ang lugar na kanyang tinitiran. Nung una, pumayag daw siyang sumama dito. Subalit, biglang bumahag ang kanyang buntot nang sabihin nito kung saan bundok siya nakatira. Iyon ay ang bundok ng Murok na naroroon sa tuktok ng Mount Talinis. Kaya natakot itong si Mang Usting dahil sabi-sabi sa kanilang lugar noon na ang bundok na yon pinamumugaran ng mga aswang. Nang marinig ng mga kasama ni Inar ang kwento ni Mang Usting, hindi nila maiwasang matakot dito. Sino namang pangalan ng ermitanyong nakilala mo, Manong? Nangangatog na tanong ni Inar. Nang marinig ng matanda ang sinagot niya, napatitig naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Hindi ko siya kilala, Dong. Nagmula nung tinanggihan ko siya, hindi ko na ulit nakita dito sa bayan ang matanda." "O siya, mauna na ako sa inyo. May kalabaw pa akong kailangang ilipat ng pwesto." Sabay paalam nito dahil nga inabot sila ng hapon sa lugar kakainom. Habang naiwan silang tatlo, hindi maiwasang mapaisip nitong si Inar na yung matandang nagbigay sa kanya ng pambihirang tadyak ang pinaghinalaan niya, na yun din ang ermitanyong nakita ni Mang Usting. Pero ang ipinagtataka niya, paanong buhay pa rin ang matanda? Gawa ng bata pa lamang itong si Mang Usting nang masilayan na niya ang matanda. Tapos ngayon, ang tanda na rin ni Mang Usting, ba? Dahil pareho silang nalalasing ng araw ting yun. Kaya't kinagabihan, pinili na lang nitong si Inar na matulog na lang. Kinabukasan, maaga pa siyang pinuntahan ng mga kaibigan niya sa kanilang bahay. Paglabas niya ng bahay, nakita niya sila Masoy at Bandoy na nakaupo sa ilalim ng punong pangalanga.
Kaagad naman niya itong nilapitan at tinanong kung anong pakay ng mga ito. Oh, nakalimutan mo na ba yung sinabi namin sa iyo kahapon? May laban ngayon sa may patag. At gaya ng sinabi ko, may mga tandang sila Mang Ronald na ilalaban ngayon. Ang balita, sa pamangkin niya yung mga yan galing ibang bansa. Sagot ni Bandoy dito sa kanya. Sinabi naman ng mga ito na oo, meron daw silang tag-isang tandang na ilalaban. Makalipas ang mga oras, sumapit na nga ang 10:00 ng umaga. Sipat na nila noon ang unti-unting pagdami ng mga tao sa may nasabing basketbulan na hindi na semento. Kaya't dahan-dahan na silang naglalakad noon habang bitbit ni Inar ang isa niyang panlabang tandang. Paglapit nila, sakto namang nagsimula na ang sultada. At may ilang taga-baryo na silang nakitang lumalaban sa mga dayo. Pagkakita ng kababaryo nila sa dalang tandang nila Inar, halos napatakip naman yon sa kanilang mga bibig habang pahigping tumatawa. Alam nila Inar na sila ang pinagtawanan nito dahil mga manok pangkatay lang naman ang kanilang dala-dala. Yung tipong Tagalogin, kung tawagin sa Tagalog. Pagkarating nila Inar sa may puno ng talisay, agad naman niyang itinali doon ang tandang dahil hindi talaga siya tinitigilan ng mga kababaryo niya. Mas lalong nainis itong si Inar nang dumating ang isang kababaryo niyang pinakaayaw niyang makasalamuha na yung nagngangalang Ronald. Yung dala kasi niyang tandang, wala talagang kaporma-porma. Kapag pinagmasdan mo ito sa malayo, animoy mga tuyong dahon ang mga balahibo nito. Nung nilagay niya ito sa lupa, akala mo, takot ito sa lahat ng mga tandang sa kanyang paligid. Gawa ng ang lakas din ng mga tunog ng mga manok doon. Ayon kay Inar, napakalakas ng sultada noon, partikular sa bayan ng Dawin at Bakong. Dahil ang mga panahon na ito, bago pang lumaganap ang mga manok na galing Texas, kilala ang mga lahi na yan dahil sa mga magagaling na Amerikanong nagpalahi ng mga ito. Kadalasan sa nagwawagi sa sabungan noon ay ang ganong klaseng manok dahil matindi itong umatake kumpara sa pangkaraniwang na mga tandang. Kaya ganon na lamang pinagkansyawan itong si Inar dahil ang ipinanlaban nila ay alam nyo na. Hanggang sa magpasya ang kanilang grupo na iunang ilaban ang tandang ni Inar kontra naman doon sa mga dayo. Sa ulutan pa lang, grabe na ang pangkakansyaw ng mga tao sa kanila. At ang masakit pa nito, kababaryo lang niya ang nagtrato sa kanila ng ganon. Subalit naging pabor naman ito sa makakalaban nila Inar. Gawa ng wala yung imik subalit. Ramdam nila na nagagalak din ito nang makita kung papaano paglaruan ang pambato niya. Subalit kabaliktaran ang nangyari hanggang sa pumasok na sa ruweda ang tatlo, habang si Inar ang humawak sa tandang. Paglapag ng tandang sa lupa, makikita mo, animoy hindi ito lalaban. Pero ang hindi alam ng lahat, inilagay ni Inar sa tari ng kanyang pambato ang bigay ng matandang ermitanyo. Paglapag ng tandang, tumalikod lang naman siya habang lumakad papalabas ng ruweda.
pagbalik niya ng tingin, doon niya muling nakita ang ipinamalas na galing ng kanyang pambato. Kahit ilang bisis na niyang nasilayan ang ganong laban, namangha talaga siya dahil hindi lumaban ang kanyang tandang kapag nasa lupa. Ang laro nito, puro paitas, at yung kalaban naman, palingalinga lang ito sa ilalim habang nag-aantay ng pagkakataon upang lalapag yung kanya. Hanggang sa mabagot na lamang ang kalabang tandang sa muling paglipad ng tandang ni Inar sa ere, ay bigla itong sumama sa itaas. Pero sa pagbagsak nito, bigla na lang yung natumba habang nangingitim ang pagmumuka. Paglapit ng sentensyador, nakita nilang sa kili-kili ang tama nun. Nang makita ng mga tao ang pagbagsak ng kalaban, may sumisigaw pa noon na isang matanda habang tumatawa. So mga kaermitanyo, sa susunod na part,